Hello mga papadayan ko, good morning. Ngayon oras na naman ng luto ng lola nyo. Nandito na naman ako sa kusina. Ngayon magluluto ako ng manok. Hindi ko pa alam kung anong klaseng luto yan. Kasi iba-iba yung luto ng manok dito. May kanya-kanya silang mga panlasa ba. Ngayon nililinis ko lang muna yung mga manok na yan. Kasi mamaya titingnan ko kung paanong luto yung gusto nila. Alam nyo naman dito na may kanya-kanya silang taste pagdating sa pagkain. Kaya kung ano yung panlasa nila, yun yung ginagawa ko. Kaya ayan, ginaredy ko na yan ng manok. No, ganito lang yung buhay ko dito sa Middle East, lalo na dito sa Kuwait. Kasi alam yung mga papadayan ko, no? Pag dito ka sa Kuwait nagatrabaho, halimbawa kung isa kang kadama or katulong ang tawag sa amin, no, lalo pa kung all around ka. Tulad ko, all around ako. Una-una ko talagang mapuntahan kada baba ko na kasi nandoon sa rooftop yung kwarto namin. Nandito po ang area ko nandito sa ground floor. Unang-una ko talaga papasukan ay kusina. O mag-breakfast muna ako. Pagkatapos ng breakfast, magkakape ako paminsan, okay na yun. Pagkatapos, mag-ready na ako anong lulutuin ko. Tulad ngayon, sinabi lang ng amo ko manok. Di sige. Kasi yung amo ko, pag breast chicken kasi yung gusto niyang ipaluto, ayaw niyang may sabaw. Kaya alam ko na paano ko lulutuin yun. Pero yung mga kasamahan ko kasi gusto nila ng may sabaw. Kaya alam ko na rin kung paano lulutuin yun. Kasi paminsan sa tagal ko na rin dito, yung mga panlasa ng amo ko, bawat manok o mga putahe, kumbaga may kanya-kanya silang hilig, may sabaw ba or wala. Kasi ang sabaw dito guys, ang tawag ay mareg. Kahit anong may sabaw yan, manok ba yan, karni man yan, ang tawag nila ay mareg. Kaya yan, hinugasan ko na yan siya, ginaredy ko lang, kasi kanina ko na rin natapos yung mga sibuyas, kamatis, luya at saka bawang. Tapos kung mareg kasi or may sabaw na manok, hindi mawawala yung gulay. Kahit anong may sabaw dito guys, no, kailangan talaga partneran ng gulay. Bahala na ako anong gulay ang ipapartner ko doon sa manok na may sabaw. Basta may gulay lang siya. Nakaugalian na yan dito guys, na hindi talaga magiging masarap yung marag nila dito kung hindi mo haluan ng gulay. Hindi tulad sa atin na pag nagluto ka ng manok, okay lang walang gulay, manok lang talaga, okay na yun. Pero dito, hindi. Pag sinabing mareg, talagang may gulay siya. Ngayon, tinignan ko yung taladya namin kung ano yung mga gulay na pwede doon. Kasi sa dami ng mga gulay na binibili ng amo ko, paminsan nabubulok na, tinatapon ko na lang. Kasi kahit ako, hindi ko na rin kayang kainin na yung gulay na yun. Paminsan nasobrahan sa dami, tinatapon na lang pag nabubulok na sa rep. Ayan, tinatanggalan ko lang ng taba-taba yung manok. Okay, kasi para pag niluto ko siya ng mareg, hindi masyado mag-oily ba. Kasi para iwas na rin sa sakit. Kasi dito guys, no, paminsan pag mareg, kalimitan dito pag nagamarag o nagasabaw ng manok, yung iba dito tinatanggalan ng ng balat. Yung amo ko tinatanggalan niya yan ng balat. Pero nung nasanayan niya na tuwing nagluluto ako, hindi ko tinatanggalan ng balat. Sabi ko sa kanya, "Nay, masarap kaya ang balat ng manok?" Bakit tatanggalin? Sabi ko, sayang. Sabi ko ganun. Sabi ko doon sa amin sa Pilipinas, pag nagluluto kami ng manok, hindi tinatanggalan ng balat. Sabi ko, masarap kaya yan? Masarap din, sabi ko, yan ay iprito, gawing crispy. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi masarap yan ay yung taba-taba nilang, sabi ko, yung tatanggalin natin. Kaya yun, habang tumatagal, natuto na rin siya. Kinakain niya na rin yung balat ng manok. Kasi dati nung ibang lahi yung katulong nila, tinatanggal yung balat. Nung bago pa lang ako, tinatanggal ang balat. Kaya sabi ko, sayang, pag tinatanggal, masarap pa naman. Kaya yun, nasanayan na nila. Ayan na yung gulay na naisip ko na ihalo. Cauliflower at saka broccoli doon sa manok na may sabaw or marag ang tawag nila. Ayan, ayan na rin yung para sa mareg ko, kompleto, kamatis, luya, sibuyas,
at saka bawang. Ito naman yung para sa amo ko. Wala lang siyang luya. Pero may bawang siya, kamatis, at saka sibuyas. Ayan. Ready ko na yan kanina guys, no? Kaya para anytime na magluto ako, na kailangan naka-ready na siya. Oo, okay. Kasi maya-maya konti, bago ako magsimula magluto, maglinis pa ako dun sa sala. Kaya medyo marumi din. Ganyan na yung takbo ng trabaho ko dito guys, no? Ganyan lang. Ngayon mga papadayan ko, magsisimula na ako magluto. Maglagay ako ng konting olive oil. Olive oil yung ginagamit ko guys. So kasi yan yung gusto ng mga amo ko. Meron na pala ako dito na salang yung breast chicken. Ayan, ginisa ko lang siya. Mamaya baka mabigla kayo. Bakit ganyan yung kulay niya, no? Nang ginisa dito parang yellow. Kasi pag nandito kasi guys, kailangan kompleto ricado. Yan na yung may kamatis, sibuyas at saka bawang. Yung breast chicken. Nagpapayelo kasi yan kasi kumbaga medyo dinamihan ko yung turmeric powder guys. Ayan. Ayan guys, mainit na yung oil. Ilagay ko muna yung bawang. Ayan, ipa-brown lang natin ha. Isunod natin yan. Ayan, haluin lang natin guys, no. Ayan. Medyo nag-brown talaga yung bawang guys. Pero okay lang kasi masarap kaya yan siya guys. Hindi yan siya lasang sunog yung bawang ha. Isunod ko naman yung luya guys. Ayan. Isunod ko naman yung kamatis. Ayan. Isunod ko yung manok. Ayan. Halu-haluin lang natin. Ay, mahulog na. Halu-haluin lang natin ha. Ayan. Ayan guys, mamaya ko na siya lagyan ng asin, ng mga spices. Hayaan ko lang muna siya ng mga 5 minutes dyan para maghalo yung lasa niyang ng mga sibuyas, kamatis, bawang at saka luya doon sa manok. Ayan. Ayan na siya guys after 5 minutes. O diba? Ang ganda na ng color ng manok guys, diba? Ngayon, lalagyan ko siya ng mga spices. Ano ito? Turmeric powder, black pepper powder, coriander powder, kamon powder, turmeric powder, mixed baharat, at saka mixed vegetable na tawag dito powder. Ayan, ihalo lang natin guys. No? Lagyan ko na rin ng asin, dagdag pampalasa guys. No? Isang magic cubes. Ayan. Ayan, halu-haluin lang natin ha mga papagdayan. Ayan. Ayan guys, lagyan ko siya ng yogurt. O ayan, para dagdag pampalasa. Ayan siya guys. Then, lagyan ko siya ng tubig. Isang cup yung nilagay ko na tubig guys ha. Sa inyo, depende na sa inyo kung gaano karaming ilalagay nyo na tubig. Sa akin, isang cup. Oo. Idagdagan ko lang yan mamaya kung kulang yung sabaw niya. Oo. Kailangan kasi konti lang yung sabaw para lalo siyang sasarap. Ayan. Ngayon, tatakpan natin. No? Hintayin natin na kumulo yan siya guys. Ayan mga papantayan ko, nagsisimula na siya magkulo. Ngayon lagyan natin ng sili. Dito guys, ang luto hindi magiging masarap pag walang sili. Ayan siya guys. Ayan, takpan natin ulit. Hayaan natin siyang kumulo ng hanggang 15 minutes para ilagay natin yung cauliflower at saka broccoli mamaya. And guys, kumukulo-kulo na siya. After 15 minutes, ilagay ko yung cauliflower guys, no. Bakit cauliflower yung nauna? Kasi mas matigas-tigas siya kaysa sa broccoli guys. Ayan. I-mix lang natin siya, no. Ayan. Ayan na siya, na-mix na. Takpan natin. Hayaan natin siya ng mga 10 minutes dyan guys. Saka natin ilagay itong broccoli. Nandito yung broccoli guys, naka-ready na yan para isalang ko. Ayan na guys yung breast chicken, naluto na siya. Ginisang breast chicken yan guys ha. Ayan. Ayan, isunod natin ang broccoli. Ayan.
Halu-haluin. I just came out to call you. Ayan. Oh. Mama, put the Takpan natin ng mga 10 minutes at hanggang 10 minutes. Ayan na guys, naluto na po. Ayan, di ba? Masarap yan guys. Ayan, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po nagustuhan nyo guys ang aking video ngayon. Ayan. Ayan na po guys. So maraming salamat po. Ayan. Sana po guys nagustuhan nyo yung aking video ngayon. Ayan na siya guys. So, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Ayan na po yung mareg na na manok. Nihinaluan ko ng cauliflower at saka broccoli. Maraming salamat po sa panonood ng aking video guys. Allah bless you all guys. Bye!